So imo karong sutaon sa imong kinabuhi, asa man dapita or unsa nga mga gasa sa espiritu ang mayroon ako. For example, lang taon nimo unsa may naa sa akong kinabuhi, unsa may mga gasa sa espiritu nga available sa akong kinabuhi. Take note, pag naay gift nga gibutang si Lord sa imong kinabuhi, kailangan mo siyang gamiton. Diba? Gimension nato tong niagi nga kailangan i-utilize nimo siya. I-utilize nimo para mag-grow siya. Kasi pag di mo siya i-utilize, di siya mag-grow. And one day, tingala ka, mawala na ang gift sa imo. Okay? So, kay number 1, ang una natong buhaton is identify specific gifts that you have. I-identify mo muna. Alin doon ang mayroon ako? Asa nga mga gifts ang available sa akong kinabuhi? And seek opportunities to exercise them in an appropriate context. Number 2, kahit may gifts ka na, dili gihapon nimo siya mabuhat in an appropriate way. You need the leading of the Holy Spirit. Kahit marunong ka na nun, kahit kay balon ako, I know it already. Kabalon ako, mo ni akong gifts. Meaning, I have a gifts of discernment. Kahit may ano ka, may gifts of discernment ka, kung dili ka maminaw sa leading of the Holy Spirit, di gihapon nimo mabinipisyuhan ang gifts nga mayroon ka. Kaya be open, or dapat open ta to the leading of the Holy Spirit, allowing Him to guide us. Diba? I-allow nato ang balang espiritu nga guide ta in the use of your spiritual gifts and to develop new ones. Nakita niyo punto? Dili dito kaning gifts, dili lang nag-inusara siya. For example, may gifts ka na, di ba? If you have gifts, tapos gigamit nimo, gi-utilize nimo, and you are open to the leading of the Holy Spirit, ang gifts nga mayroon ka, magbunga siya og another gifts. Kadugayan, nadungagan na og laing mga gifts nga which is imo nang gina-enjoy. Yon, so kaya be open. So yung pangalawa, pagkatapos mo ma-identify ano yung kailangan, ano yung gifts na mayroon ka, sunod, be open to the leading of the Holy Spirit. That open ka. Now, pag nandun na yung leading ng Holy Spirit, natural, dapat may puso kang obedience. Hindi pwedeng wala kay kasing-kasing nga masinugtanon. Otherwise, you're not following the lead of the Holy Spirit. Kasi kailangan ng kasing-kasing nga masinugtanon, musunod, mutuman. Now, pag andun na, ginaguide ka na sa Holy Spirit, ang gagawin mo ngayon to become an effective is to collaborate. Collaborate with other believers. Katong ubang nga mga magtuto, napod sila ilahi-lahing gifts. So, anong buhaton nimo? Makipag-collaborate ka. Ibig sabihin, makipag-join ka sa ila. Ayaw pag inusarad. You will never be effective kung mag-isa ka lang din. You need them. May gasa din silang kailangan mo. Diba? Yeah. So, makipag-collaborate ka ngayon. Ang purpose, you need to recognize and appreciate their diverse spiritual gifts. Una-una, dili mo parehas og gifts. So, walay parehas. Bisan may wisdom ka, parehata may gifts of wisdom. Pero the way we interpret the Word of God, magkakaiba. Diba? Doon sa kabutang akong nabalaan, nga bisan unsa di ay ka kamaalamon, if you are not listening to the leading of the Spirit, kaya ang point number 2, diba? Kung di ka kabalong maminaw sa leading ng Holy Spirit, parang yung wisdom mo, murag ka ng saba lang sa lata. Ayaw yung punto igsoon. Murag saba lang sa lata. Kumbaga walay epekto. Nga naman, wala ka nagapamati sa leading of the Spirit. Kumbaga sa pagkaon pa, kung wala ka nagasunod sa tama nga pamaagi sa pagluto, is maluto pa din siya. Pero talagang pagtilawan nimo, ibag yun ang lasa. Ibag yun talaga itong, kung sinabi mong kalderita, pwedeng kamukha ng kalderita pa rin nabuhat mo. Pero pag tilawan mo siya, hindi talaga siya kalderita. Di ba?
May kaibahan talaga. Kasi nga, wani mo gisunod, ang tama nga angayan nimong buhaton. So, kanus ata makabuhat og tama? Of course, kung gilid ta sa Espiritu sa Diyos. Amen? Even though we think we are doing the right thing, pero kung wala gyapon ta nagasunod sa leading sa Holy Spirit, we will end up na dili gihapon mao atong nabuhat. Ako ang punto. So, ano yung una? I-identify ano specific na gifts, gasa nga mayroon ka. Pag na-identify nimo, ang sunod is be open to the leading of the Holy Spirit. Kailangan open ka sa paggiya sa balang Espiritu kasi i-guide ta para magamit ang atong gasa. Karon, while using the gifts that we have, ang sunod naman, ang point number 3 is to collaborate with other believers. Makipag-collaborate ka. Kasi, in the body of Christ, sa lawas ni Kristo, there is a variety of spiritual gifts given to each an individual. Gihatagan usag-usa. Kung sa'y purpose ganun gihatagan ng usag-usa, ang gihatag sa imo nga gifts, naa siya unique purpose. Ibig sabihin, kung may gifts ka, may unique purpose na siya, na ay unique nga tumong. Kahit pariha mo o gifts, paminaw mo pariha, pero unique ang inyong unique ang purpose, ana. Ang tumong sa Ginoo is to build the church. You are given a unique itong gifts for a unique purpose in building the church. For example, ako may gifts of wisdom. Nag-share ko sa isa ka tao, pwedeng ma-build ko ang isa ka portion ng buhay niya on that way, the way I teach. Pero nanginanglan gyapon siya og other nga naay wisdom din to build other parts sa kanyang spiritual life. So hindi lahat isang taong gagawa. Meaning, hindi ito yung trabaho na ako lang isang mubuhat tanan, I can do it all. No. Walang one man, anong tawag niyan? Walay lonely na cowboy sa pagpangalagad sa Diyos, di ba? There is always a variety of kaning mga followers nga kinahanglan magkuyog, mag-join to build the church para ma-build ang ang lawas ni Kristo. Now, anong punto niyang kapatid? Ang purpose is to build the church. Now, kailangan mong ma-recognize na hindi ka nag-iisa sa paglilingkod kay Lord. Wala ka nag-inusara. You need them, they need you. Parang ganon. Kinahanglan mo sila, kinahanglan po kanila. Kaya hindi pwedeng mawala sila, dili po pwedeng mawala ka. Ganon yung purpose nun. As a family, yun ang band ng akong nakatunan, in order for us to grow and to become mature sa atong pagpangalagad sa Diyos, dapat ma-recognize mo na nagkalahi-lahi ang atong mga gifts, kalahi-lahi ang mga hiyas nga mayroon ta. So, ang punto ni Ana, gikinahanglan ka, gikinahanglan nimo siya, gikinahanglan pug kaniya. Dili pwedeng mawala siya, dili pwedeng mawala ka. Meaning, magkuyog, magtinabangay. Diba? We will help each other para mag-grow ma-build up ang church. Now, we contribute to the harmonious and effective functioning of the body of Christ. So, pagka naapod siya, ang sa'yo nahitabo, you are now contributing to the effective functioning of the body of Christ. Nahimong epektibo karon ang lawas ni Kristo tungod kay naa ka. For example, kaganina, di ba? Pwede man ito magsugod ng mukhang tarata, di ba? Wala yung mag-gitara, tama? Pwede dili. Pwede siya. Pero, may kulang talaga. Tama? Mapansin mo na yung kulang. Pwede naman nga mag-gitara lang siya, wala yung mukanta. Pero may kulang din. Ibig sabihin, kinahanglan nato ang usag-usa para maging harmonious, maging effective. Ayun ang purpose noon. Maging harmonious, maging effective ang function ng lawas ni Kristo. Otherwise, pagka may dili mag-function diha,
magawa pa rin, pero talagang may kulang. Nakuha niyo yung punto, Igsoon? Okay.